Si Attorney Manuelito Manny Luna po ay nagsabi po na si former Senator Laila de Lima could be cited for indirect contempt. Yan po. Ito po ay sinabi ni Attorney Luna dahil sa tinuran po ni de Lima na nilelabel po yung Supreme Court o yung SC bilang Saras Court. Okay. Ang sinasabi po ni Attorney Luna, itong salita na to na ang kahulugan ng SC ay Saras Court ay contumacious. Contumacious. O ito po ay disrespectful to the High Court, especially coming from a lawyer and officer of court. Yan po ang problema natin dito sa HOR. Hindi pala. Sa mga dilawan at kakamping in general. Pag hindi nila kakampi, DDS agad. Diba? Kahit sinasabi ng mga tao, dilawan ako. Kami ang original na dilawan. Hindi. Hindi namin, lumalaban kayo kay Marcos eh. Si Marcos, kakampi na namin eh. O di Duterte na kayo. Makikitid po utak ng mga loyalista tsaka ng mga ng mga dilawan kakamping. Basta hindi nila kakampi, DDS na. Ganyan po kapupurol yung mga yan eh. Kinakailangan kakampi nila. Pag ikaw hindi ka kakampi, DDS ka na. Kaya yan sila Guanzon, DDS na raw yan. O eto po, ganyan din po ang pananaw nito ni Laila de Lima. Kaya dapat to, hindi lang i-contempt eh. Matagal na nitong binabanata ng Supreme Court eh. Dapat to si de Lima, total wala kang paggalang sa Supreme Court. Abogado ka pa naman. Doon pa lang po sa pumatol siya sa driver niya na may asawa, dapat natanggalan na to ng pagiging abogado eh. Alam niyo po, yung mga teacher o yung pangkaraniwang mga manggagawa sa gobyerno, putya, pumasok ka lang sa kasino, tanggal ka na sa trabaho. Ganun po kataas yung pamantayan. May ibang pamantayan yung senador eh. Senador siya noon nung umamin siya na karelasyon niya yung driver niya eh, na may asawa eh. Hindi sila pwedeng tanggalin dahil senador sila. Utang pamantayan yan. Pero pag ikaw ay janitor ng eskwelahan, public official ka, ikaw ay teacher, ang taas ng pamantayan. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon. Pumunta nga sa casino, bawal eh. Iba talaga eh, no? Katulad niyan, pabalik-balik sa sugala sa casino yung mga engineer ng Bulacan. Public official yung mga yan. Bakit sila pinapayagan? Alam niyo ba yan yung isa sa mga ikinakaso kay Erap? Meron CCTV na nagsusugal siya sa casino. Pero si de Lima, putya, kala mo banal kung magsalita eh. Huwag nyo lang silipin yung kanyang ginagawa, yung mga salita nila. Ganyan po yung mga yung mga banal-banalan. Kaya nga may kantang banal na aso eh. Kantong kabayo eh. Dahil yan po, yung mga sinasabi nila panay kabanalan, galit na galit sa mga nagmumura. Galit na galit sa nagmumura pero taktan mo. Ano yung tanong nyo? Ano na nga yung tanong nyo? Hindi ba lugi si Laila de Lima? Kay Auntie Claire? Si Auntie Claire daw po ang nachichismis na boylet. Chismis lang to ha. Hindi po to totoo. Chismis lang. Pagkatuwaan lang po natin. Hindi lang silang dapat natutuwa. Lugi daw si de Lima kasi Tayan at lang eh. Jonel eh. Ha? Mga pan-driver lang yung itsura eh. Depende sa babae yan. Kung ang gusto naman ng mga, kung kayo po, ang
Kung ang gusto nyo sa lalaki ay pinupulbuhan nyo, yan. Ganun talaga. Lugi si Antik. Pero kung ang gusto nyo sa lalaki, ma'am, handa ka na ba? Handa ka na bang ipagbalibagan ko? Sa apat na sulok ng kwarto mo? Ah, gusto ko yan. Taktan mo ko. Pero kung magsalita sila, no? Galit na galit sa mga nagmumura. Taknang pupa. Ah, pwede ka raw makontempt. Eto po, ang sabi ni Attorney De Luna, De Lima's branding of Supreme Court as Sarah's Court is an act of indirect contempt. Paliwanag lang po natin yung direct at indirect. Sa direct contempt, magkaharap kayo ng judge o ng justice. Direct contempt ka. Kinukontempt kita. Indirect contempt, may ginawa ka pero hindi nakaharap yung justice o judge. Saan natin natutunan yan? Dito rin dahil tayo, marami tayong natututunan dahil sa pakikinig sa mga matitinong vlogger. Reasoning. Luna maintains that as a member of bar, De Lima has a sworn duty to respect the judiciary and her statements are very irresponsible. Okay. Isa pa. Manuelito Luna is known for filing high-profile legal petitions. Naku, meron na palang mga ano to? Meron na palang mga history to si Attorney Luna. Mga high profile, including in recent indirect contempt petition against Senate President Vicente Soto in February 2026 related to the impeachment proceeding of BP Sara. Yan. So, pwede pong makontempt indirect si De Lima.